Sa botong 53-0, nagkaisa ang House Committee on Justice na mayroong probable cause para i-impeach si Vice President Sara Duterte. Hindi na ito formality lang. Hudyat ito na ang mga reklamo sa maling paggamit ng pera, hindi maipaliwanag na yaman, banta sa buhay ng Pangulo ay may sapat na bigat para dalhin na sa plenaryo. Sa ilalim ni Representative Jervil Luistro, pinagtibay na ang ulat ng AMLC at testimonya ng mga saksi ay hindi na pwedeng baliwalain. Sa kabila ng pagtanggi ng kampo ng Vice Presidente, ang unanimous na botong ito ay nagpapakita ng bihirang pagkakaisa ng Kamara upang usigin ang ikalawang pinakamataas na opisyal ng bansa. Habang ginagawa ang botohan, muling napansin ang hindi pagdalo ni VP Sara sa pagdinig. Sa halip na harapin ng Kongreso, mas pinili niyang dumalo sa isang exhibit sa Laguna. Isang kilos na ayon kay Representative Luistro ay kawalan ng respeto sa batas. Ngunit ang mas naging mitya ng diskusyon ay ang kill remark ng Vice Presidente laban sa Pangulo, sa First Lady at kay former Speaker Martin Romualdez. Para kina Representative Leila de Lima at Chel Jokno, ang banta sa buhay ng mga lider ay hindi biro, kundi pagtataksil sa tiwala ng publiko. Kinumpirma rin ng NBI na ang mga videos ng mga bantang ito ay tunay at hindi gawa ng AI. Dahil dito, tiwala ang mga mambabatas na mabilis na papasa ang Articles of Impeachment sa plenaryo ngayon darating na May 4. Ang kaganapang ito ay nagpapakita na ang tunay na lakas ng isang lider ay wala sa kanyang posisyon, kundi sa kahandaan niyang sumunod sa batas. Ang bawat opisyal ay simbolo ng bansa. Kapag ang simbolong ito ay nadamay sa isyu ng karahasan at kawalan ng transparency, ang buong sistema ay naaapektuhan. Hindi sapat na nanalo tayo sa eleksyon. Ang mandato ay dapat laging may kalakip na wastong pag-uugali. Ang ating mga pinuno ay tao rin na dapat laging handang managot sa taong bayan. Ang pag-iwas sa mga legal na proseso ay hindi nagbubura sa mga duda. Bagkus ay lalo lang itong nagpapatindi sa paghahanap natin ng katotohanan. Sa huli, ang tibay ng ating gobyerno ay nakasalalay sa pagrespeto sa mga institusyong nagbabantay sa ating demokrasya. Ang serbisyo publiko ay isang privilege na dapat laging pinangangalagaan ng may pagpapakumbaba at respeto sa bawat buhay.